Mga kabayan, narito ang maiinit na balita ngayon. Vice President Inday Sara Duterte nihahanda na ang panibagong impeachment complaint kaugnay sa di umano ay 125 milyon pisong pondo na hindi maipaliwanag kung saan ginamit ng OBP. Ayon kay Congressman Leila de Lima at Congressman Antonio Tinio, dapat daw magpaliwanag ang Vice Presidente at wala pa rin siyang ligtas sa nasabing controversial na confidential fund nito. Hindi ever na pag-usapan yun during the budget process. Hindi naman yun part ng any deliberation of any office or program of a government. And then during the House proceedings, wala naman mga usap-usapan pa or what. Wala naman akong naririnig noon na i-revive yung impeachment case against her. Samantala, iba't ibang grupo na ang nananawagan ni Sibakin sa pwesto sa Executive Secretary Ronald Recto dahil sa di umano ay kawalan ng malasakit at kabutihan. Nag-ugat ang panawagan ng magdeklara ang Korte Suprema na labag sa batas ang ginawang hakbang ni Recto na paglilipat ng halos 89.9 bilyon piso na pondo ng PhilHealth papunta sa National Treasury. Matatandaan na inappoint ni PBBM si Recto bilang Executive Secretary. Ako sang-ayon ako sa tawag ng buong Pilipinas sa pag-alit Recto sa posisyon. Walang gagawing magaling yan para sa bayan. Mas gusto niya pa yung pera o yung fiscal discipline or yung common sense approach na walang common sense, na walang compassion and kindness. Ang ating nakikita ay hindi na siya competent sa kanyang ginawa sa 60 billion unconstitutional transfer. Ay palagay ko ay wala na siyang kredibilidad na maging opisyal ng gobyerno. At sa iba pang mga balita, kumpirmado na natanggap na ng DILG at DOJ ang arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court o ICC para dito kay Senator Bato de la Rosa. Ito ay kaugnay sa di umano ay naging partisipasyon ng senador sa War on Drugs campaign ni dating Pangulong Duterte. Ayon kay Ombudsman Boying Rimulya at Attorney Harry Roque, kumpirmado na may dumating ng arrest warrant kay Bato. Sa kabila nito, tudot-tanggi naman ang palasyo ng Malacanang na wala pa raw silang natatanggap na warrant. Dahil dito, naniniwala ang kampo ni Senator Bato na estilo lang ng Malacanang ang hindi pagkumpirma sa nasabing warrant para hindi maalarma si Bato at madali siyang mahuli, gaya ng ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. Dagdag pa ni Roque, matagal nang may warrant kay Bato ang International Criminal Court o ICC. Pero kahapon lang daw ito opisyal na natanggap ng Department of Justice at ng Department of Interior and Local Government. Magsisimula pa lang daw silang gumalaw. I know you're also close to Attorney Harry Roque, so na-confirm nyo na ba sa kanya that it's true and who his source is? Ang kanyang source is kanyang kaibigan daw eh. So parang second information lang din. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama natin panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon.